Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I am Glesel Kurimocha. I am going to report the lesson 9, Corazon Aquino's before the U.S. progress in the year of 1986. So first is the Philippines was under the Marcos dictatorship, where many people suffered because their rights and freedom were taken away. So what is dictatorship? So dictatorship is usa na siya ka klase sa gobyerno diin usa ra ka tawo ang gitawag nga diktador ug gamay ra nga grupo nga naay gahom sa pagdumala sa nasod. Sa ingon sa sistema, ang mga tawo ug ug kasagaran gamiton sa diktador is military or ang mga kapulisan aron magkontrol sa tanan. And then, sa dictatorship, ang gobyerno dili na transparent o open sa katawhan. Ang mga tao is mahadlok na mo criticize kay basin takpon sila or patyon. Din dili na makasulti ang mga media o dili makapahayag sa ilang mga opinion kay ang mga laws ug rights sa mga tawo usahay ma-ignore kung kontra sa gusto sa dictatorship. So, mao na siya dictatorship. So, ang Pilipinas kuno nga na-under sa Marcos dictatorship is daghan ang mga tawo nga gas daghan ang mga tawo nga gasuffered kay ang ilang mga rights of freedom is nawa. So mao siya. Then second is the ITSA People Power Revolution in 1986. Indeed, the dictatorship without violence and become a symbol of unity and peace. So, ang It's a People Power Revolution pag 1986 is nahuman siya nga walay mga kasamo, walay gubot, ug nahimo sad ni siya nga simbolo sa pagkahiusa ug kalinaw. And third is Cory Aquino became the first woman president of the Philippines, was seen as a symbol of democracy and hope. So, si Corazon Aquino siya mo'y first or kinaunhan nga batch nga nahimong presidente sa Pilipinas. Din nakita sa din unwasin nga nakita nga simbolo sa democracy and hope. So, mao siya. Then the fourth is she was the widow of Pinoy Aquino whose assassination in 1983 inspired Filipinos to fight against the dictatorship. So, siya ang bana ay siya ang bana ni Ninoy Aquino ay siya ang asawa ni Ninoy Aquino nga assassinate gipatay niadtong pag 1983 din. Ug tungod ato nga panghitabo na-inspire ang mga Pilipino nga mo-fight sa dictatorship ni Marcos. Then, 5 is Cory was the opposite of Marcos. Because Marcos was powerful and eloquent, and Cory is simple, sincere, and presented the people choice. So, si Cory o si Marcos kay lahi sila kay si Marcos powerful eloquent. So, unsa man eloquent? Eloquent is maayo na siya nga maayo mo ang storya or mo kumbinsi. For example, katong pag rally ni Marcos, Bongbong Marcos is iyang plataporma is katong himo niya 20 kilo ang bugas. So in that kato nga mga sulti or kato nga mga pulong is nakumbinsi niya ang mga tao nga botohan siya, then in the end kay wala dayto na natuman. Mao na siya eloquent. So then arita ni Cory. So si Cory Aquino kay kanang simple ra kaayo siya, sincere, matinud-anon ug siya po'y gipili sa mga tao. Six is in her US Congress speech, she honored Nino's sacrifice and explained how his death sparked the People Power Revolution. So she honored Nino. So 8 is Cory also discussed the $26 billion foreign debt left by Marcos. She promised to pay it, but asked for fair and more just terms. Si Cory Aquino is nagisagad sad siya sa $26 billion nga
nga utang nga gibili ni Marcos. So, but ni promise siya nga iya tumbaryan nga utang, but ni ask siya og kanang fairer and more just terms. So, Cory explain nga bisan wala nakapahimulos ang mga Filipino anang utang nga responsible gihapon siya nga iyan ni bayaran aron mapakita ang anon aron mapakita ang aron mapakita nga ang Pilipinas is matinud-anon. So, the nine is she appealed to the United States for support in rebuilding democracy in the Philippines. So, si Cory Aquino nangayo og tabang sa United States aron matabangan ang Pilipinas sa pagpanumbalik sa demokrasya. She appealed to the US to support the rebuilding of democracy after the long years of dictatorship. So, gusto niya gusto niya nga matabangan ang Pilipinas og makabarog pag-usab. So, nga mahimong gawaston og patas sa gobyerno ug ang mga katawhan makasinati og matinud-anon og kagaasan. And the last is her speech give her international legitimacy, showed that Philippines as a new democracy, and proved that freedom can't be won through peaceful means. So, ang speech ni Cory Aquino naghatag niya og kanang international legitimacy. Pasabot nga giilas siya sa tibuok kalibutan nga tinuod nga leader sa Pilipinas, di pareha ato ni Marcos. Then iya usab gipakita nga ang Pilipinas usa na ka bag-o nga demokrasya ug napamatud-an nga ang kagawasan nahimong makabot pinaagi sa malinawon nga paagi. So mao to siya yung mga So mao to siya Corazon Aquino